pagbisita sa United Arab Emirates. Pero tila pinagtawanan siya ng mga netizens. Makikita mo naman sa mukha na reaksyon ng leader ng UAE sa kanilang picture taking. Nakasimangot, mukhang hindi masaya. May isa pang netizen mula sa UAE ang isinuwalat na tila hindi ganoon kahalagang bisita itong si BBM. He is not welcome. Di nga nakasuot ng BISC si HRH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. That means, di importante ang kaharap. Nakapambahay nga lang halos si King and that says a lot. Diyos mio. Sabi nung Arabo, sinong nagpapasok nito dito? Kung kayo bang tatanungin mga kasweet, ano ba sa inyong palagay ang reaksyon ng mukha ng leader ng UAE? Kita nyo naman, kayo na ang humusga. Samantala, maging ang iba't ibang bansa ay kampi na rin kay Vice President Sara. Di tulad kasi ng media dito sa Pilipinas na napakabayas na kung palabasin nila sa kanilang balita ay mayroon talagang balak si Vice President Sara na paslangin ng mag-asawang BBM Liza at Romualdez. Makikita sa kanilang caption, Philippine Vice President says she would have Marcos as if she is galing yan sa CNA. Gayon din sa balita ng Al Jazeera, nandun ang word na if she is maging sa CNN Asia at maging sa pahayagan ng The Guardian. Ganito nga daw dapat ang pagbabalita, ang tamang pagbabalita. Ayon pa sa Public Service and Government Issue Philippines, buti pa ang foreign media. Walang twisting at accurate lahat ang mga sinasabi nila. Pero ang News 5 at ibang mainstream media ang sinasabi pwedeng ikaka-impeach daw ni VP Inday Sara ang mga pinagsasabi niya. Buti kong bobo ang sambayan ng Pilipino. Akala namin kayo ang tagapagbantay ng mga fake news. Kayo pala ang numero unong gumagawa ng fake news. Kaya ba nagmanhunt sila sa binigyan di umano ng instruction o mag-produce na naman sila ng peking personalidad? Diyan sila magaling. Ang revenge from the grave ay hindi masasabing krimen sa sarili nito dahil isang yumaong tao ay hindi na maaaring gumawa ng aksyon na maituturing na kriminal. Gayunpaman, kung ang konsepto ay tumutukoy sa mga kilos na inihanda ng isang tao bago siya masawi, tulad ng mga posthumous na utos, pagbabanta o mga gawaing nagdudulot ng pinsala o lumalabag sa batas. Ang mga taong nagsasagawa o nagtataguyod ng mga ito ay maaaring managot sa batas. Sa madaling salita, ang krimen ay hindi nagmumula sa yumaong tao, kundi sa mga buhay na gumagawa ng aksyon sa ngalan nila na lumalabag sa batas. Ngayong sinabi na ni BBM na papalag daw siya, papalagan niya si Vice President Sara, bakit hindi makapalag si BBM pagdating sa drug testing? Kung talagang matapang, bakit hindi pinangalanan si Vice President Sara? Kung talagang matapang si BBM, umpisahan na ang drug testing publicly. Narito ang komento at reaksyon ni Madarahug, panoorin natin. Gagawa-gawa kayo ng planong sirain yung Vice President. Tapos, nang pinalagan kayo, sasabihin mo naman, papalag ako. Mr. President, hindi naman kami mga bata. Hindi naman kami mga bobo. Alam na namin yung laro sa politika. 'Di ba? Kayo ang mauuna, tapos ngayon magpapabiktim kayo. Tapos ikaw pa yung may gana magsabing, papalagan ko yan. O di palagan mo na, magpa-test ka unang-una. Pangalawa, kung gusto mo ng katotohanan, sabihan mo kami kung ano ang totoo, saan dinala yung PhilHealth Fund. At yung ginto na ibinanta ng BSP. Di ba? Yan dapat ang mga sinasagot mo. Tapos, bakit ang dolyar ngayon halos nasa 59 na? Ang dami mong kuda, ang dami mong sinasabi patungkol sa kalaban nyo sa politika. Pero ang problema ng bayan, naaasikaso mo ba? Bagyo nga lang, nagkamot ka na ng ulo
'Di ba? Diyan ka lang mahusay magsalita, Mr. President. Alam nyo, napipika na rin yung mga taong bayan. Huwag mo sanang intayin na dumating ang araw na magalit sa iyo yung taong bayan dahil puro ka lang dakdak tapos pag may problema, ipapasa mo sa iba. Di ba papalag ka naman na, Mr. President, di ba? Tuduhin mo na, unahin mo na yung campaign against drugs, di ba? So yung campaign against drugs, it should be that government or the administration now should not be perceived as drug addicts. Diba? And in order to allay those fears, dapat magpa-drug test lahat ng mga elected, appointed, and regular employees of government. From the president down to the kagawads of the barangays. Diba? Para yung kampanya ng droga ay really genuine and trustworthy. Yan ang una. Di ba? Kasi susunod na dyan yung peace and order eh. Di ba? Pangalawa, kung papalag na talaga yung Pangulo, i-explain na niya what really happened to the flood control project. Di ba? Bakit ganyan ang baha ngayon sa Pilipinas? Huwag na yung excuse na, di ba, because of climate change. Huwag na ganun, di ba? Nag-establish ng mga flood mitigating structures, di ba, to mitigate flood. Pero ano nangyari? There must be seriousness on the part of the government. Ipa-explica niyan at magpa-imbestiga siya. Hindi yung investigasyon ng 125 na confidential fund. Ano yun? Chichirya lang yun na sinasabi mo. Mr. President, chichirya lang yun sa buffet na kinakain ninyo. Di ba? O, sunod, Mr. President, paimbestiga mo yung smuggling ng agricultural products. O, sunod, ipaimbestiga mo rin yung mga violations ng paglipat ng pera ng iyong administrasyon from the different GOCCs. Di ba? At i-account yun. And most importantly, dapat ma-account na si Maharlika Fund. Okay, Mr. President, total papalag ka naman. Sagutin mo lahat yan, di ba? Para sa mga BBM vloggers yan at saka yung mga BBM na mga supporters yan, yan ang dapat sagutin ng Pangulo natin sa atin bilang mga Pilipino. Bakit? Pera natin yan, pinag-ambagan natin yan, at kung lulustayin lang yan, sayang naman ang pinaghirapan natin lahat. Sa naging reaksyon na makikita sa mukha ng leader ng UAE na tila hindi siya nasiyahan nang na-meet niya itong si BBM. Bakit kaya? Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.